At sa punto ito, makakausap natin si Ginong Rick Reyes, dating presidente ng Freedom from Debt Coalition. Ginong Reyes, magandang tanghali. Si TR Kanghel po ito. Hello? Hello, good afternoon. I'm Mr. Reyes. Magandang hapon, oo. Magandang tanghali. Ginong Reyes, I suppose napakinggan niyo po no, yung SONA ni Pangulo Aquino. Ano hong reaksyon ninyo nung sinasabi ng ilan na parang tila na isang tabi yung plano dun sa pag-resolve dun sa problema sa supply ng kuryente? Dito sa kuryente, mukhang maling daan hindi tuwid na daan. Alam mo, ang dami na namin panukala, pag-aaral, dialogue na hinarap sa gobyerno. At sinasabi namin talagang dapat bitiwan na yung IPIRA, yung batas kasi. Kinapon niya ang gobyerno tinanggalan niya ng inisyatiba ang gobyerno na magtayo ng mga planta. Kaya walang roadmap walang plano. Ang gagawin ng gobyerno ayon dyan sa batas na yan, na umiiral, ay tinahikayatin ang mga private investor na siyang magtayo ng mga planta. Batay doon sa mga pangangailangan natin. Kung ayaw, kung walang pumayag, kahit na nagbigay ng mga kung ano ng incentives na naniniguro ng malalaking tubo, pero wala pa rin. Katulad ng mga nakaraan, napakaliit ng additional plant capacity na naidagdag. Pero meron ho ba kayong formal na paraan or dati nyo ho bang naidulog ng formal itong mga panukala po ninyo? Ang tagal-tagal na. Katunayan, may nakaraan pang administrasyon mula nung pagtibayin na ang IPIRA noong 2001 at tinutulan namin yan. Mula noon ay tuloy-tuloy ang aming mga pag-aaral at panukala. Dito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Aquino, ilang beses kaming dumulog dyan. At nagharap ng mga panukala na i-repeal na yung IPIRA, tapusin na yung privatization. At iniwan kasi ng privatization ng ang kuryente, ipinabahala ang kuryente sa private sector. Lumiit na lumiit ang papel ng gobyerno. Pero ayaw baguhin ni Presidente Aquino, ayaw makinig ito sa mga panukala ng mga organisasyon. Pero ibig niyo po ba sabihin, direkta po kayong nakikipag-ugnayan sa Department of Energy? Oh yes. Ilang beses kami umattend ng mga dialogue with the Department of Energy, with the ERC. Humingi kami ng dialogue sa Presidente, pero hindi kami pinaunlakan. Pero inihaharap namin ng mga pag-aaral na nagpapatibay na talagang mali privatization na ito sa kuryente. Ngayon ho, si Energy Secretary Petilla nagmungkahi na magkaroon o bigyan ng emergency powers ang Pangulo. Paboro ba kayo sa ganitong panukala? Ang kinakailangan nga sabi namin, baguhin yung batas alisin yung batas ng IPIRA at ibalik sa public control at sa gobyerno ang industriya ng kuryente. Hindi tayo makakapagplano niyan hindi tayo makakapagplano kung halimbawa kailangan ng industriya natin, ganito ang kuryenteng kakailanganin, ang mga plantang dapat tayo, ganitong kakailanganin. Puro private sector, pinabahala. So maski pero yung mga tubo naman at tubo lang inaayos niyan, so maski yung mga hiling halimbawa ng Transco na power rate hike para let's say to fund yung paghanap ng mga alternatibong enerhiya, tingin nyo ito hindi na kailangan, ang importante lang ay maripaso ang hinihingi namin yung dyan, kaugnay ng Transco, dahil yan minamanage ngayon ng NGCP, ni Henry C. at saka ng gobyerno ng China. Alam niyo ba yan? Ang 40% na owner ng NGCP na nangangasiwa ng nagmamanage ng transmission natin ay yung government of China. At ang 60% ay si Henry C. Ang hinihingi namin is yan, ibalik sa pag-aaral control ng gobyerno. Nang nahahawakan natin yung mga malalaking transmission na yan na nagdadala ng kuryente mula sa generation plants papuntang distribution. At itong hinihinging pagtaas ng presyo ng kuryente, mahiya naman sila. Hindi pa nananagot yung mga nagsabuatan para itaas yung presyo ng kuryente noong Nobyembre at Disyembre. At yan ay halos inamin ng ERC na may sabuatan. Pagkatapos hihingi sila ng panibagong pagtaas ng presyo ng kuryente. Maraming salamat po. Oo. Alright, sana po, Ginoong Reyes, magkaroon po kayo ng mas malinaw na pagkikipag-unayan sa inyong panig at sa panig ng Department of Energy. Abangan po namin kung anong magiging resulta Hindi ng Department of Energy. Si Presidente Aquino na yan, yung kanyang tuwid na lang pagdating sa kuryente, sa ibang bagay, mga malindaan
Alright. Abangan po namin kung anong magiging resulta ng lahat ng inyong panukala. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Rick Reyes, dating presidente ng Freedom from Debt Coalition.